Hindi ko kailanman inakalang mauuwi ako sa ganitong sitwasyon na ikakasal ako sa isang lalaking halos parang lumabas lang mula sa isang panaginip. Ako si Clarice, 26 na taong gulang, event planner dito sa Baguio. Sanay ako sa magagarbong kasalan, engranding handaan at mga magagandang dekorasyon. Pero ang sarili kong love story, hindi ko inasahan na magiging mas kakaiba pa kaysa sa mga event na pinaplanuhan ko. Nagsimula ang lahat isang hapon habang namimili ako ng bulaklak sa palengke. May paparating na ulan kaya nagmamadali akong makahanap ng orchids para sa kliyente ko. Doon ko siya unang nakita, si Alaric. Nakatayo siya sa may dulong pwesto, nakasuot ng maayos na dark coat at pantalon na parang hindi bagay sa kaswal na paligid ng palengke. Ang pinakaunang napansin ko sa kanya ay ang mga mata. Matingkad na berde na para bang may sariling liwanag at isang ngiti na hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong kinabahan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero nung tinulungan niya akong buhatin ang ilang paso ng orchids, para bang may dumaloy na kakaibang init sa balat ko nung magdikit ang kamay namin. Simple lang ang umpisa. Minsan siyang napapadaan sa opisina ko para maghatid ng kape o bulaklak. Kunwari para sa trabaho, pero ramdam ko may interes siya sa akin. Mabilis ang mga sumunod na buwan. Minsan tatawag siya para yayain akong maglakad sa botanical garden sa gabi o kaya ay magdina sa isang maliit na rest house na tila wala sa mapa. May mga pagkakataong bigla siyang mawawala ng ilang araw at kapag bumabalik, may dala siyang kakaibang regalo, isang hikaw na gawa sa perlas na hindi ko pa nakikita kahit sa mga mamahaling tindahan o kaya isang pirasong dahon na tila kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Hindi ako masyadong nagtatanong noon. Siguro dahil mas pinipili kong namnamin ang bawat sandali kaysa sirain ito sa pamamagitan ng pagdududa. Hanggang sa isang gabi, inaya niya akong sumama sa isang lugar na hindi niya ipinaliwanag. Sumakay kami sa kotse at sa gitna ng mahabang biyahe sa kagubatan, napansin kong parang kumukupas ang mga ilaw ng talsada at unti-unting napapalitan ng kakaibang liwanag mula sa mga halaman at punong dumaraan sa bintana. Nang huminto kami, bumungad sa akin ang isang hardin na hindi ko kayang ilarawan ng sapat. Ang mga puno ay may gintong dahon, ang damo ay kumikislap, at ang hangin ay may amoy na parang pinaghalong sampagita at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng hardin ay isang arko na gawa sa buhay ng mga sanga ng puno at sa ilalim nito nakaluhod si Alaric. Hawak ang isang kahon. Nang buksan niya ito, nakita ko ang singsing na tila may sariling sinag ng buwan. Clarice, sabi niya, mababa ang boses pero malinaw. Gusto kitang makasama sa lahat ng panahon. Sa lahat ng mundong maaari ko marating. Pakasalan mo ako. Hindi ko alam kung dahil sa mismong lugar, sa kakaibang ganda ng mga mata niya, o sa tibok ng puso ko na parang sumisigaw ng oo. Pero wala na akong ibang ginawa kundi ngumiti at tanggapin ang alok niya. Sa loob ng isang linggo, ikinasal kami sa isang seremonyang hindi ko pa naranasan kahit kailan. Hindi ko alam kung paano niya naayos ang lahat ng ganoon kabilis. Pero ang mga bulaklak, ang musika, ang mga taong naroon, lahat ay tila hindi galing sa mundong alam ko. Sa sandaling iyon, wala akong ibang iniisip kundi ang paniwalaan na si Alaric ay ang lalaking itinadhana para sa akin. Kahit may mga tanong na nagsisimula ng bumuo sa isip ko na alam kong darating ang araw, kailangan ko ring harapin. Minsan iniisip ko kung bakit parang mas totoo ang tatahimikan sa umaga kaysa sa gabi. Sa mga unang linggo naming mag-asawa, ganoon ang pakiramdam ko tuwing nagigising ako sa tabi ni Alaric. Tahimik siya matulog, halos hindi gumagalaw, at may kung anong lamlam sa balat niya na parang naliligo sa sinag ng araw kahit nakasarado ang mga kurtina.
Nasa gilid kami ng lungsod, sa isang bahay na inupahan namin bago ang kasal, pero mabilis din kaming lumipat sa gusto niya. Isang lumang bahay na may makapal na kahoy sa hagdanan at mga bintanang malalaki. Parang ancestral ang dating, pero walang pangalan ang nakaukit sa tarangkahan. Unang gabi ko roon, napansin kong kakaiba ang sariling aninong tumatama sa pader. Hindi ito eksaktong hugis ko. May kaunting alon sa gilid nito, na parang inuuga ng tubig kahit walang hangin. Tapos kinabukasan, iba na ang ayos ng sala. Hindi ko maalala na naglipat ako ng mesa, pero nasa kabilang dulo na ito. At ang mga kurtina ay hindi na ang puting pinili ko. Mas makapal ang tela at mas mabigat ang bagsak, parang lumang seda na dinadala sa museo. Sa simula, inisip kong baka pagod lang ako, kaya malabo ang tagpo ng alaala. Pero paulit-ulit na may kakaibang nagaganap, ang muebles ay parang humihinga sa dilim, kontentong umuugoy, at kapag sumisilip ang araw, bumabalik ito sa tahimik na anyo na pamilyar sa akin. Sa kusina, may mga gabing nalalasahan ko ang tamis sa hangin. Hindi amoy asukal o vanilla, kundi parang nektar na sariwa, na kapag lumapit ako sa bintana, may mumunting alitaptap na nasa loob ng salamin, hindi sa labas. Naalala ko ang unang agahan na sabay naming inayos. Humihiwa ako ng mangga at nagkakape, habang si Alaric ay nagmamasid. Malinis lagi ang galaw niya, walang sayang, parang sayaw. Nang tinanong ko kung gusto niya ng kape, ngumiti siya at sinabing mas gusto niya ang tsaa na hindi nilalaga. Napakunot ang noo ko at tiningnan siya, at sa isang iglap, napuno ang kusina ng amoy ng sariwang dahon. Pagtingin ko sa ibabaw ng mesa, may isang tasa na may dampi ng singaw. At wala akong maalalang nagtubig ako ng mainit o naglagay ng dahon sa loob. Tinanong ko kung paano niya nagawa iyon at ang sagot niya ay hindi salita kundi tingin. Isang tinging may paalala na baka mas mabuti kung tatanggapin ko muna ang hiwagang palagi niyang dala. Sa trabaho, sinikap kong huwag dalhin ang mga tanong. Event planner ako, sanay sa checklist at timeline, sa bawat detalye na dapat nakapila at nakaetiketa. Pero tuwing uuwi ako, natatagpuan ko ang sarili kong tila iniimbitahan ng bahay na huminga na parang kagubatan. Sa gabi, umaalingaw-ngaw ang yabag sa pasilyo, hindi mabigat o nakakatakot. May ritmong parang bituin na kumikindat. Pagbukas ko ng pinto, isang beses kong naabutan si Alaric sa likod bahay. Nakaharap sa mga punong parang mas matatanda pa sa anumang nakikita sa Baguio. May kausap siyang babae na hindi ko kilala. Matang matulis na kulay abo. Tatang mukha niya ay manipis at mahaba, parang hinipan ng malamig na hangin. Hindi sila nagsasalita, pero parang may sinasabi kasi may mga bulaklak sa damuhan na sabay-sabay na nagbukas. Parang sagot sa tanong na hindi ko narinig. Nang makita nila ako, bolang ang babae at naglaho. Hindi tumalikod, hindi umalis, kundi unti-unting naging parte ng anino sa lilim. Noon ko unang hayagang tinanong si Alaric kung sino siya. Hindi ko inaasahan na diretsuhin niya ako. Hindi ako sinurpresa ng drama o tinawanan ang takot ko. Inupo niya ako sa upuang malapad sa sala at tila biglang lumayo ang mga pader sa paligid. Parang bumukas ang hangin para marinig ko ang sasabihin niya. Isa siyang engkanto, sabi niya. At ang salitang iyon ay tumama sa loob ng dibdib ko na para bang may naghiwa ng manipis na yelo at dahan-dahan idinampi sa balat. Engkanto. Lumaki akong may kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na ito. Mababait daw kapag nirerespeto, mapanganib kapag binastos, at palaging maganda o gwapo na parang ipinanganak mula sa liwanag. Pinakikiramdaman ko ang mukha niya habang nagsasalita. Ang tikwas ng labi niya ay hindi nanginginig. Ang mga mata niyang berde ay malinaw at walang sinumaling na alon. At ang boses niya ay nanatiling mababa, parang musikang hindi marunong magsigaw. Ipinaliwanag niya na ang bahay ay nasa pagitan ng dalawang lugar, kaya nagbabago ito
ayon sa pagkilos ng mga hangganan. May mga bisitang dumarating na hindi ko dapat ikatakot. Mga tagalayag ng pagitan kung saan siya minsang tumutulong. At may mga bagay na hindi ko kailangang ipilit ipaliwanag, hindi dahil minamaliit niya ako, kundi dahil ang mismong paliwanag ay parang matalinghagang marunong kimagat kapag mali ang pagkaintindi. Sa huli, narinig ko rin ang babala na dumapo sa pagitan ng mga pag-amin niya. Huwag muna akong magtatanong tungkol sa nakaraan niya. Hindi pa panahon, hindi dahil may kasalanan siyang tinatago, kundi dahil may mga alaala raw na kapag binuksan ng walang gabay, nagbabago ng anyo at kumakain ng tahimik na pagmamahal tulad ng apoy na hindi nakikita. Sumunod na gabi, nagdesisyon akong manahimik at obserbahan. Kapag hindi siya umuuwi, nag-iiwan siya ng bakas na kakaiba, parang manipis na ulap sa pasilyo na may amoy ng ulan at kahoy. Minsan nagigising ako at naabutan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin sa akin na parang iniingatan ang bawat paghinga. Hinaplos niya ang buhok ko at sinabi na may mga sandaling kailangan niyang maglakbay sa gilid ng ating mundo. May mga nilalang daw na kailangan ng gabay. May mga hagdang hindi pwedeng akyatin ng mortal. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero may galaw sa puso ko na nagsabing maaari akong magtiwala. Sa trabaho, may kliyente akong may temang kasal sa kagubatan. Nang ibinahagi ko iyon kay Alaric, ngumiti siya at sinabing tutulungan niya ako. Kinabukasan, nagtungo kami sa isang lugar na akala ko ay simpleng lupain sa paanan ng bundok. Pero nang sumapit ang dapit hapon, ang matitigas na bato ay naglambot na parang moss at sa isang iglap may lumitaw na daan ng maliliit na bulaklak na hindi ko alam ang pangalan. Hindi ito ilusyon sapagkat nang idikit ko ang daliri ko sa isang petal, naiwan ang pollen sa balat ko na kumikislap. Nagtaka ako sa sarap ng pakiramdam na parang kinikiliti ang kaluluwa. Tumingin ako sa kanya at narinig ko siyang nagpasalamat sa lupa. Noon ay parang gumaan ang isip ko. Bilang event planner, hindi ako sanay na may hindi ko hawak. Pero sa pagkakataong iyon, handa akong sumabay sa galaw ng isang mundong hindi kailangan ng Excel sheet. Sa mga araw na kasunod, naging parang dalawang ilog na magkayakap ang buhay namin. Sa umaga, ordinaryong asawa si Alaric. Nagluluto siya ng lugaw na may luya kapag sumasakit ang sukmura ko at inaayos ang bubong kapag umuulan. May mga sandaling bigla siyang mawawala sa pandinig habang kaharap ko, nakatitig sa kung anong malayo na tila tinatawag ang pangalan niya sa hangin. At sa gabi, nahuhuli ko ang sarili kong nananalangin, hindi para sa kasagutan kundi para sa lakas ng loob na mahalin siya sa porma kung saan siya totoo. Tinatanggap ko na may mga bahaging hindi ko pa alam. May mga oras na sumisiksik ang paghihinala. Sa tuwing napapansin kong may ibang halik ang hangin sa leeg niya, isang amoy na hindi ko maipaliwanag, kagaya ng ligaw na bulaklak na dinala ng isang taong hindi ko kilala. Pero kapag magkahawak kami ng kamay, umaamo ang takot. Ang balat niya ay parang malamig na bato na tumatanggap ng init mula sa palad ko. At sa pagitan ng mga daliri namin, palaging may daloy na nagbubura ng pagdududa. Isang gabi matapos ang hapunan, dumapo sa bintana ang isang malaki at puting paru-paro. Halos kasing laki ng palad ko at hindi ito gumagalaw. Para bang may dala siyang mensahe. Tumayo si Alaric at marahang binuksan ang bintana. At sa paglapit niya, nagbago ang hugis ng paru-paro at naging maliit na liwanag na lumutang pataas at nawala sa kisame. Tumingin siya sa akin at mapayapang umiti. May mga panahong ganyan daw, sabi niya. Kapag ang pagitan ng mundo ay mas manipis, mas madali ang usapan at mas malambing ang gabi. Marahang humingi ako ng pangako, hindi tungkol sa buong katotohanan ng nakaraan niya, kundi sa kasalukuyan naming dalawa. Sabihin niya man sa akin ang lahat o hindi pa, hiling ko lang ay wag niya akong iwan sa dilim. Tumango siya at ginawaran ako ng halik sa noo,
isang halik na may timbang ng pangakong hindi nadudulas sa dila. At sa oras na yon, tila nagpasya rin ako. Maaari akong mabuhay sa bahay na nagbabago ang anyo, sa harding may ilaw na hindi galing sa saksakan. Sa bawat umagang tahimik at bawat gabing may himig na wala sa radyo. Ang mahalaga, naririto siya. At kung totoo mang may mga alaala siyang kinikimkim, may panahon ang lahat, may tamang hapon para sa salaysay at may takdang gabi kung kailan kusang nahuhulog ang mga lihim na parang dahon ng punong naghihilong mula sa lumang sugat. Sa pagitan ng dalawang mundong iyon, doon ko inilatag ang sarili kong tahimik na pangako. Hindi ako aalis hanggat kaya kong magmahal nang hindi humihingi ng buong paliwanag, sapagkat minsan ang paliwanag ay dumarating kapag handa na ang puso. Sa puntong diyon, hindi ko pa alam kung anong bigat ang dala ng babalang ibinigay niya at lalong hindi ko pa nakikita ang pormasyon ng mga aninong kakatok sa pintuan ng aming kasal. Ang alam ko lamang, ang pag-ibig namin ay parang ilog na kumikirot sa lamig at init at handa akong sumabay sa abos hanggat ang kamay niya ay di kumakalas sa kamay ko. Mag-iisang buwan mula nang aminin ni Alaric na isa siyang engkanto. At simula noon, pilit kong tinanggap ang lahat ng kakaiba sa kanya at sa bahay namin tila may sariling isip. Pero kahit anong iwas ko sa mga tanong tungkol sa nakaraan niya, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano ang mga bagay na pinili niyang hindi ikwento. Isang hapon, nagpasya akong ayusin ang isang lumang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Noon pa man, napapansin ko na laging nakasara ang pintuan nito at hindi ko rin masyadong pinapansin dahil inisip kong baka imbakan lang. Pero ng araw na iyon, parang may humihila sa akin para buksan iyon. Madilim ang loob at may amoy ng lumang kahoy at papel. Sa tabi ng pader, may isang malaki at mabigat na baul. May mga ukit na hindi ko kilalang wika at mga simbolo na parang kumikislap kapag natatamaan ng liwanag mula sa bintana. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang gusto ng mga daliri kong hawakan ang mga ukit na iyon. Nang buksan ko ang baul, bumungad sa akin ang ilang lumang damit ng babae, mga larawan at isang kahon na gawa sa makinis na kahoy. Maingat kong binuksan ang kahon at doon ko nakita ang isang lumang larawan. Ang litrato ay kulay sipya at halatang kuha pa noong panahon ng ating mga lolo at lola. Nasa larawan ng isang batang Alaric, hindi hihigit sa 30 ang hitsura, pero kapansing-pansin na walang pinagbago sa mukha niya kahit alam kong mahigit 70 taon na ang nakalipas mula sa itsura ng litrato. Katabi niya sa larawan ay isang babaeng nakasuot ng Filipiniana, nakangiti pero may lungkot sa mga mata. Kinilabutan ako nang mapansin kong kamukha ng babae si Lola Rosario, ang lola ng nanay ko. Ang itsura, pati hugis ng mata ay kaparehong-kapareho ng mga larawan ni Lola na nakita ko noon sa bahay ng nanay ko. Napaupo ako sa gilid ng baul, hawak pa rin ang litrato. Hindi ko alam kung ano mas naningibabaw, ang pagkabigla o ang damdaming parang may mabigat na tanong na kailangan ng sagutin. Agad kong sinubukang alalahanin kung paano nga ba namatay si Lola Rosario. Ang alam ko lang mula sa mga kwento ng pamilya ay bata pa si nanay nang mawala ito at kakaunti lang ang naisama nitong alaala sa amin. Ang litrato sa kamay ko ay tila boses na gustong magpaliwanag pero hindi makapagsalita. Sinubukan kong maghanap pa sa loob ng baul at doon ko nakitang may isa pang maliit na kahon na parang lalagyan ng kalahas. Binuksan ko iyon at may nakita akong singsing na tila pareho ng disenyo ng singsing na suot ko ngayon mula sa kasal namin ni Alaric, ngunit mas luma at may kaunting gasgas sa gilid. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Bakit may ganito siya? At bakit parang masyadong eksakto ang pagkakahawig sa kasalukuyan naming singsing mag-asawa? Nang gabing iyon, dumating si Alaric na tila pagod at hindi ko alam kung saan galing. Gusto ko siyang tausapin pero nagpigil ako. Hinintay ko ang tamang sandali. Habang kumakain kami, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang litrato at ang singsing.
Naisip kong baka guni-guni lang o baka kamukha lang talaga ni Lola Rosario ang babae sa litrato. Pero bawat segundo na lumilipas, mas lalong naniniguro ang kutob ko na may malalim na koneksyon si Alaric sa pamilya namin. Kinabukasan, habang nasa bayan si Alaric para raw makipagkita sa isang kaibigan, nagpasya akong magdala ng litrato sa isang matanda sa baryo na kilala sa pagbabantay ng lumang sementeryo, si Mang Elias. Kilala siya sa lugar bilang taong mahilig magkwento ng kasaysayan ng mga pamilyang matagal nang nakatira sa bayan. Paglapit ko sa kanya at ipakita ang litrato, napahinto siya sa pagbubunot ng damo at parabang nanigas ang katawan. Halos pabulong niyang sinabi, "Saan mo nakuha ito?" Sinabi ko lang na nakita ko sa lumang gamit sa bahay. Tumitig siya sa litrato at nagpatuloy, "Iyan ang lalaking ikinasal sa Lola Rosario mo. Noong dekada 50, wala pang cellphone noon. Wala pang ganyang kasal, pero tanda ko ang araw na iyon. Ang kakaiba, wala ni isa sa amin ang nakakita sa lalaking iyan bago o pagkatapos ng kasal. Para siyang dumating at umalis na parang hangin." Nanlamig ang buong katawang ko sa sinabi niya. Nang tanungin ko kung sigurado siya, tumango lang siya at sinabing, "Hindi ko malilimutan ang mga mata niya. Mga matang parang may bitbit na lihim na hindi para sa atin." Hindi ko na natiis at sa pagbabalik ko sa bahay, ramdam ko ang mabigat na tensyon sa dibdib ko. Hinintay kong dumating si Alaric at agad ko siyang hinarap, dala ang litrato. "Alaric, sino ang babae sa larawan ito?" Diretsong tanong ko. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat, pero agad itong napalitan ng malamig na ekspresyon. Imbes na sumagot, tumalikod siya at naglakad papunta sa bintana. Nakatingin sa dilim ng kagubatan sa labas. Sinubukan kong ulitin ang tanong, pero ang tanging sinabi niya ay, "Hindi pa ito ang tamang oras, Clarice." Hindi ko alam kung mas maiibis ako o mas matatakot sa sagot na iyon. Ang sigurado ko lang, nagsimula ng mabuo sa loob ko ang panghamba na may mas malalim at mas matagal na kasaysayan si Alaric sa pamilya ko. Isang kasaysayan hindi ko alam kung handa na ba talaga akong marinig. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi niya, ramdam kong kahit magkadikit kami, may distansyang unti-unting humahati sa amin. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalo akong naging mapagmasid kay Alaric. Hindi ko siya kinakausap tungkol sa litrato, pero sa bawat kilos niya, pakiramdam ko may tinatago pa siyang mas malalim kaysa sa ipinapakita niya. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na siyang wala sa bahay. Minsan babalik siya ng madaling araw, minsan naman 2 araw siyang hindi umuuwi. At kapag tinatanong ko kung saan siya galing, palagi lang niyang sinasabi na may mga bagay siyang kailangang ayusin. Ang mga sagot niya ay laging kulang at malabong bigyang linaw, at habang tumatagal, unti-unti akong kinakain ng selos at kaba. Hindi ko alam kung totoo bang may ibang babae o may mas malalim na dahilan sa likod ng mga pagkawala niya. Isang gabi, habang naglalakad ako sa palengke, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng sementeryo. Nakilala ko siya agad bilang si Mang Elias, ang taong nagsabi sa akin na nakita na niya si Alaric noon pa. Nakatingin siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin. Lumapit ako at bago pa ako makapagsalita, ibinulong niya, "May alam ka bang hindi niya sinasabi sa'yo? Hindi lahat ng engkanto ay nagdadala ng kabutihan." Napatigil ako at napatingin sa kanya. Gusto ko sanang magtanong pa pero parang ayaw na niyang dagdagan ang sinabi. Iniabot niya sa akin ang isang lumang sobre at sinabing basahin ko lang kapag mag-isa ako. Pag-uwi ko sa bahay, dinala ko ang sobre sa kwarto at maingat na binuksan. Sa loob nito ay may isang lumang larawan ulit pero mas malinaw kaysa sa nauna. Doon ay makikita si Alaric, nakatayo sa tabi ng isang babaring hindi ko kilala. Hindi si Lola Rosario ang babaeng ito, pero halata sa pananamit na mula rin ito sa lumang panahon. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan at petsa
na higit 70 taon na ang nakalipas. Kasama rin sa sobre ang isang maliit na papel na may nakasulat, "Mag-ingat ka, hindi siya nagbabago." Gusto ko sanang ipakita kay Alaric ang mga nakita ko, pero nagpasya akong maghintay. Alam kong kapag hinarap ko siya ng wala sa oras, baka tuluyan siyang magsara sa akin. Sa halip, sinimulan kong magtanong-tanong sa mga matatandang residente sa baryo. Karamihan sa kanila ay nagsasabi ng pareho na may kwento noon pa tungkol sa isang lalaking gwapo, maputi at may kakaibang mga mata na biglang sumusulpot sa kasal o pista at pagkatapos ay nawawala na parang bula. May ilan pang nagsabi na ang lalaking iyon ay tila walang edad at palaging may kasamang babaeng mortal na kalaunan ay nawawala o namamatay ng maaga. Habang mas marami akong nalalaman, mas lumalalim ang kutob ko na may kinalaman si Alaric sa mga babaeng iyon. Hindi ko alam kung bakit laging babae at kung bakit palaging may malungkot na pagtatapos ang mga kwento. Isang gabi, nahuli ko siyang nakaupo sa sala. Hawak ang isang maliit na kahon na hindi ko pa nakikita dati. Nang makita niya akong papalapit, mabilis niya iyong isinara at ipinasok sa bulsa ng kanyang Amerikana. Hindi siya nagsalita at dumiretso lang sa kwarto. Kinabukasan, nagpasya akong sundan siya. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero pakiramdam ko kailangan ko nang malaman ang buong katotohanan. Sinundan ko siya hanggang sa may dulo ng baryo sa isang lumang kubo na halos natatakpan na ng damo at mga puno. Nakita ko siyang pumasok sa loob at maya-maya lang ay lumabas kasama ang isang babaeng matanda. Ang babae ay nakabarong manipis at may hawak na baston. Pero sa kabila ng itsura nito ay may kakaibang sigla sa kilos. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila pero kitang-kita ko ang paraan ng pagtitig ng matanda kay Alaric. Hindi ito tingin ng galit o takot, kundi tingin ng isang taong nakakakilala sa kanya ng matagal na panahon. Pag-alis nila, agad akong lumapit sa kubo at sumilip sa loob. Walang tao pero may mga nakasabit na lumang larawan sa dingding. Isa sa mga larawan ay kinilabutan akong makita. Ang parehong larawan ni Alaric at ni Lola Rosario, pero mas malinaw at may nakasulat sa ilalim na "Aking kabiyak, aking tagapagbantay." Doon ko naramdaman na hindi na ito simpleng lihim lang. May kasaysayan si Alaric sa pamilya ko na mas malalim at mas matagal pa kaysa sa inakala ko. Umalis ako sa kubo na mabigat ang dibdib. Alam kong hindi ko na pwedeng ipagpaliban pa ang pagharap sa kanya. Pag-uwi ko, nadatnan ko siyang tahimik sa veranda, nakatanaw sa malayo. Lumapit ako at tinanong kung bakit hindi niya sinasabi sa akin ang buong katotohanan tungkol sa relasyon niya kay Lola Rosario. Hindi siya sumagot, pero ramdam ko sa tensyon ng katawan niya na naramdaman niyang wala na akong balak umatras. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya tinanong kung kailan niya balak magpaliwanag. Sinabi ko na lang na kailangan ko nang malaman. Ngunit imbes na sagutin ako, tumayo siya, tumalikod at naglakad papalayo na para bang may kinakatakutan sa magiging reaksyon ko. Naiwan akong nakatayo. Ramdam ko na mas malapit na ako sa sagot, pero mas malapit din ako sa posibilidad na masaktan ng higit pa sa inaasahan ko. Sa gabing iyon, mahirap na tulog. Pinipikit ko ang mata ko at paulit-ulit na sumasagi ang mga larawang nakita ko. Ang mga kwento ng matatanda at ang malamig na titig ni Alaric na parang may binabantayan siyang lihim na hindi pa handang lumabas. Hindi na ako mapakali mula ng araw na iwasan akong sagutin ni Alaric. Pakiramdam ko, bawat minuto ay mas lalo akong kinakain ng mga tanong. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mailap si Alaric. Kahit nasa bahay siya, madalas kong mapansin na nakatitig lang siya sa labas ng bintana, para bang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Kapag tatanungin ko kung ayos lang ba siya, simpleng tango lang ang isasagot niya. Dumating ang gabi na hindi ko na kayang tiisin ang bigat ng hindi pag-alam. Hinintay kong makauwi siya mula sa isa sa mga pag-alis niya at nang dumating siya,
Agad ko siyang hinarap sa sala. Hindi ko na tinipid ang mga salita. Sinabi kong alam ko na ang tungkol kay Lola Rosario, na nakita ko na ang mga larawan at narinig ang mga kwento mula sa mga taong nakakakilala sa kanya noon. Sa una, nanahimik siya pero halatang nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang dating kalmado at walang imik na alarik ay napalitan ng isang taong tila nabibigatan. Umupo siya sa harap ko, marahang huminga ng malalim at saka nagsimulang magsalita. Inamin niya na totoo, ikinasal siya kay Lola Rosario noon. Mahigit 70 taon na ang nakararaan. Isa raw siyang engkanto na itinalaga bilang tagapangalaga ng pamilya namin, partikular sa mga kababaihan ng angkan. Hindi daw ito basta tungkulin na pinili niya, kundi isang kasunduan na pinagmulan pa sa panahon ng mga ninuno namin. Ang dugo ng pamilya namin ay may tinatawag niyang daluyan ng liwanag, isang katangian na mahalaga sa mga nilalang na tulad niya para mapanatiling balanse ang hangganan ng mundo ng mga mortal at ng kanilang kaharian. Noon daw, nang makilala niya si Lola Rosario, una ay bilang bahagi ng tungkulin niya, pero kalaunan ay hindi niya napigilang mahalin ito. Sabi niya, hindi niya sinasadya na magbago ang ugnayan nila mula sa proteksyon tungo sa pagmamahalan. Ngunit alam niyang hindi sila maaaring magtagal. Bilang mortal, hindi kayang sumabay ni Lola Rosario sa haba ng buhay niya. At may mga patakaran sa kanilang mundo na mahigpit na ipinagbabawal ang matagal na pagsasama ng engkanto at mortal. Habang ikinukwento niya ito, ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi siya nagpapalusot. Malinaw sa tono niya na tinatanggap niyang masakit para sa akin ang lahat ng ito. Sinabi pa niya na hindi niya inasahan na makikilala niya ako. At lalo siyang nagulat nang mapagtanto niyang ako ay apo sa tuhod ni Lola Rosario. Nang tanungin ko kung bakit hindi niya agad sinabi, sagot niya ay natakot siyang mawalan ako ng tiwala at tuluyang lumayo. Idinagdag pa niya na mula nang ikasal kami, paulit-ulit siyang nilalapitan ng mga nilalang mula sa kanyang mundo na sinasabihan siyang mali ang ginagawa niya. Marami sa kanila ang naniniwalang mali ang magmahal ng mortal, lalo ng kabilang sa pamilyang minsan na niyang minahal. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman habang nakikinig. Bahagi ng puso ko ang nasasaktan sa ideya na minahal niya si Lola Rosario bago ako. Pero may isa ring bahagi na naiintindihan kung gaano kabigat ang pinili niyang landas para sa akin. Tinanong ko siya kung mahal niya pa ba si Lola Rosario hanggang ngayon. Hindi siya agad sumagot, pero nang tumingin siya sa akin, malinaw ang sagot sa mga mata niya. Iginagalang at minamahal daw niya ang alaala ni Lola Rosario. Pero ang pag-ibig na nararamdaman niya ngayon ay para sa akin na. Hindi raw niya ako minahal dahil sa tungkulin, kundi dahil ako si Clarice. Hindi ako nakapagsalita agad. Naramdaman kong bumibigat ang dibdib ko, pero sa parehong oras ay parang may bahagyang gumaan dahil sa katapatang ipinakita niya. Ngunit hindi rin maalis ang kirot ng katotohanan na nasa likod ng aming kasal ay may nakaraan na konektado sa pamilya ko sa paraang hindi ko inasahan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tagapangalaga. Doon niya ikinuwento ang sumpa. Noon pa man daw, may mga nilalang mula sa kanyang mundo na nais makuha ang daluyan ng liwanag mula sa dugo ng pamilya namin para sa sariling kapangyarihan. Ang tungkulin niya ay tiyaking ligtas ito sa pamamagitan ng pagbabantay at, kung kinakailangan, pag-aasawa sa babaeng may pinakamalakas na daloy nito sa bawat henerasyon. Sa panahon ni Lola Rosario, siya ang babaeng iyon. At ngayon, ako naman. Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung mas dapat ba akong matakot o mas dapat akong magpasalamat. Ang malinaw lang sa akin ay ang lahat ng misteryo sa kilos niya, ang mga pagkawala at ang kakaibang mundong nakikita ko sa paligid namin ay may ugat sa tungkuling iyon. Pero kasabay nito,
hindi ko rin maiwasang maramdaman na parang may kapalarang ipinilit sa akin nang hindi ko nalalaman. Marahan kong sinabi sa kanya na kailangan ko ng oras para maisip at maramdaman ang lahat ng nalaman ko. Tumango siya at sinabing handa siyang maghintay kahit gaano katagal. Ngunit bago siya tumayo, idinagdag niya ang isang bagay na tumatak sa akin. Clarice, maaari mong isipin na hindi patas ang pinagmulan ng lahat ng ito. Pero ang pagmamahal ko sa iyo, iyon ang tanging bagay na pinili ko nang walang sino mang pumilit. Matapos iyon, umalis siya at iniwan akong mag-isa sa sala. Matagal akong nakaupo, pinipilit unawain ang lahat ng narinig ko. Hindi pa rin nawawala ang sakit at pagkalito, pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig sa puso ko na nagsasabing baka nga totoo ang pagmamahal niya. At kahit aning gawin ko para labanan, ramdam ko na parte na siya ng buhay ko sa paraang hindi ko basta pwedeng itapon. Ngunit alam ko rin na mula sa gabing iyon, wala nang atrasan. Kung mananatili ako sa piling niya, kailangan kong tanggapin hindi lang ang kasalukuyan namin, kundi pati ang nakaraan at mga panganib na kaakibat nito. Pagkatapos ng gabing ipinagtapat ni Alaric ang lahat tungkol sa kasal nila noon ni Lola Rosario at sa sumpang nakatali sa pamilya namin, hindi ko agad alam kung paano babalik sa normal ang takbo ng buhay namin. Hindi ako umalis, pero ramdam kong may manipis na pader sa pagitan namin na dati ay wala. Mas tahimik ang mga umaga, mas bihira ang mga titig na nagtatagal. Hindi ko rin maiwasang manisip kung totoo bang kaya niyang ihiwalay ang nararamdaman niya para sa akin sa alaala ni Lola Rosario. Sa gitna ng lahat ng ito, sinikap kong ilubog ang sarili sa trabaho. Mas madalas na akong lumalabas para mag-asikaso ng mga kliyente. Pero sa bawat pag-uwi ko, andoon pa rin ang parehong bigat ng tanong na hindi ko pa kayang harapin ng buo. Isang hapon, habang pauwi ako mula sa isang meeting, bigla kong naramdaman na parang may sumusunod sa akin. Hindi ko iyon inisip sa una, pero habang lumalapit ako sa masukal na daan papunta sa bahay, ramdam ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa batok ko. Pagdating ko sa tarangkahan, natanaw ko si Mang Elias na nakatayo sa may gilid. Wala siyang dalang gamit gaya ng dati niyang ginagawa kapag naglilinis ng sementeryo. At nakatitig lang siya sa akin na para bang nag-aalaman kung lalapit ba o hindi. Lumapit ako at tinanong kung may kailangan siya. Sa mababang tinig, sinabi niyang kailangan ko raw malaman ang buong kasaysayan ng sumpa at hindi ko dapat hintayin na si Alaric mismo ang magkwento. Inabot niya sa akin ang isang lumang diary na balot sa telang may mga burda ng kakaibang simbolo. Sa kanya ito, pero sa Lola Rosario mo siya huling nakita, bulong niya bago nadlakad palayok. Nang gabing iyon, maingat kong binuksan tang diary, luma na ang mga pahina at mababasa ang masinsinang sulat kamay. Nagsimula ito sa kwento ni Lola Rosario noong dalaga pa siya. Ikinuwento niya kung paano siya unang nakilala si Alaric sa isang pista, kung paano siya nito iniligtas mula sa isang matandang lalaking may kasamang mga nilalang na animoy anino sa dilim. Mula roon, nagsimula raw siyang bisitahin ni Alaric sa gabi. Dala ang mga bulaklak na nagliliwanag at mga kwentong hindi niya maipaliwanag sa kahit kanino. Sa mga sumunod na tala, makikita kung paano unti-unti silang nagmahalan. Pero kasabay nito ay ang takot ni Lola Rosario sa mga kakaibang pangyayaring sinusundan siya kahit saan siya magpunta. Sa isang pahina na bahagyang punit, nakasulat ang isang babala. Ang sumpa ay hindi namamatay sa pagtatapos ng isang buhay, laging may papalit. Habang binabasa ko iyon, napagtanto kong totoo ang sinabi ni Alaric na ako ngayon ang babaeng may pinakamalakas na daluyan ng liwanag sa aming angkan. Pero hindi malinaw sa diary kung paano nabasag o natapos man lang ang ugnayan ni Lola Rosario at ni Alaric noon. Sa halip, huminto bigla ang mga tala ilang araw bago siya biglang nawala sa bayan ayon sa mga kwento ng matatanda.
Kinabukasan, nagpasya akong humarap kay Alaric para ipakita ang diary pero wala siya sa bahay. Ayon sa isa naming kapitbahay, umalis daw siyang kaninang madaling araw. Habang naghihintay, pinili kong maglakad sa paligid ng gubat na katabi ng bahay. Hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko ang mga yabag sa di kalayuan. Nagtago ako sa likod ng malaking puno at mula roon ay nakita ko si Alaric. Nakikipag-usap sa isang lalaking na yun ko lang nakita. Matangkad ito. Maputla ang balat at ang mga mata ay kulay pilak. Kahit malayo, ramdam kong malamig ang presensya nito. May inaabot itong bagay kay Alaric, isang maliit na sisidlan na gawa sa kristal. Natakunot ang noo ni Alaric at parang tumatanggi, pero pinilit siya ng lalaki. Nang akma ng tatanggapin ni Alaric, bigla itong tumigil at tumingin sa paligid, para bang naramdaman niya ang presensya ko. Agad akong umatras at naglakad palayo bago pa niya ako makita. Pagbalik ko sa bahay, mas lalo akong hindi mapakali. Hindi ko alam kung ano ang laman ng sisidlan o kung anong kinalaman nito sa sumpa. Nang dumating si Alaric kinagabihan, hindi ko muna binanggit na nakita ko siya. Gusto kong mag-ipon muna ng mas malinaw na impormasyon bago siyang harapin. Pero habang magkasama kami sa hapag, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Parang pareho kaming may tinatago sa isa't isa. At ang katahimikan ay unti-unti nang nabiging mabigat. Ilang araw ang lumipas bago ako muling nagkaroon ng pagkakataong magtanong-tanong. Bumalik ako kay Mang Elias, dala ang diary at tinanong kung kilala niya ang lalaking may mata na kulay pilak. Dito niya ibinunyag ang isang pangalang matagal nang binabanggit sa mga alamat ng baryo. Si Severin, isa raw itong engkanto na matagal nang kaaway ni Alaric. Noon pa man, gusto na nitong makuha ang daluyan ng liwanag para magamit sa sariling kapangyarihan. Sa kwento ni Mang Elias, si Severin din ang dahilan kung bakit naglaho si Lola Rosario noon. Hindi malinaw kung ano ang tunay na nangyari, pero may hinala siyang kinuha ito ng kaaway ni Alaric. Ilang araw ang lumipas bago ako muling nagkaroon ng pagkakataong magtanong-tanong. Bumalik ako kay Mang Elias, dala ang diary at tinanong kung kilala niya ang lalaking may mata na kulay pilak. Dito niya ibinunyag ang isang pangalang matagal nang binabanggit sa mga alamat ng baryo. Si Severin. Isa raw itong engkanto na matagal nang kaaway ni Alaric. Noon pa man, gusto na nitong makuha ang daluyan ng liwanag para magamit sa sariling kapangyarihan. Sa kwento ni Mang Elias, si Severin din ang dahilan kung bakit naglaho si Lola Rosario noon. Hindi malinaw kung ano ang tunay na nangyari, pero may hinala siyang kinuha ito ng kaaway ni Alaric. Pag-uwi ko, mas malinaw na sa akin na hindi lang basta nakaraan ang sinusubukan ni Alaric na itago. May kasalukuyang panganib na umiikot sa paligid namin, at kahit hindi pa siya nagsasabi, ramdam kong sinusubukan niya akong protektahan sa paraang kaya niya. Ngunit habang binabalikan ko ang mga kwento sa diary, lalo kong naiisip na baka ang mismong pagtatago ng katotohanan ang magdadala sa akin sa kapahamakan. Alam kong hindi man tatagal ay mapipilitan akong harapin si Alaric at sabihin ang lahat ng nalaman ko, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawala ng tiwala naming dalawa sa isa't isa. Sa puntong iyon, hindi ko pa alam na mas mabilis pa palang lalapit sa akin ang panganib kaysa sa inaakala ko. Kinabukasan, matapos kong malaman mula kay Mang Elias ang tungkol kay Severin, mas lalo akong naging maingat. Sa bawat hakbang ko palabas ng bahay, ramdam ko na paramang may mga matang nakamasid sa akin mula sa lilim ng kagubatan. Ayokong ipahalata kay Alaric ang kaba ko, pero hindi rin maalis ang bigat sa dibdib ko sa tuwing napapansin kong mas madalas siyang wala at laging may malalim na iniisip kapag narito. Isang hapon, nagpasya akong bumisita sa bahay ng nanay ko para makapagpahinga muna sa bigat ng lahat. Wala akong binanggit na detalye tungkol sa nalaman ko.
pero tinanong ko siya kung may naaalala ba siyang kakaibang kwento ni Lola Rosario bago ito nawala. Umupo siya sa tabi ko at sandaling natahimik bago magsalita. Ikinuwento niya na noong bata pa siya, madalas sabihin ni Lola na may lalaking hindi tumatanda na lagi siyang pinoprotektahan. Noon ay kinatawanan lang niya ito at iniisip na gawa-gawa lang ng matanda. Pero ngayon, habang nakikinig ako, alam kong iyon si Alaric. May isa pang sinabi ang nanay ko na hindi ko inasahan. Ayon sa kanya, bago tuluyang mawala si Lola, may binanggit itong babala na mag-iingat ang lahat ng kababaihan sa pamilya sa lalaking may pilak na mata. Halos manlambot ang tuhod ko nang marinig ko iyon. Lalo't malinaw sa alaala ko ang lalaking nakita kong kausap ni Alaric sa gubat ilang araw lang ang nakakalipas. Pag-uwi ko sa bahay, madilim na at may kakaibang katahimikan sa paligid. Wala si Alaric, pero may mga bakas ng yapak sa putik sa may tarangkahan. Hindi ko alam kung sa kanya iyon o sa ibang tao, pero ramdam ko ang panlalamig ng hangin na parang may nagbabadya. Dumiretso ako sa loob at tiningnan ang paligid. Lahat ay maayos, pero nang pumasok ako sa kwarto, napansin kong bahagyang nakaawang ang bintana kahit sarado ko ito kaninang umaga. Sa gilid ng kama, may nakapatong na isang bulaklak na kulay itim, tuyong-tuyo at tila hindi galing sa mundong ito. Marahang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi iyon regalo ni Alaric, sigurado ako. Sa tabi ng bulaklak ay may maliit na papel na walang nakasulat kundi isang simbolo. Hindi ko iyon kilala, pero ramdam ko ang bigat at lamig na bimalot sa kamay ko habang hawak ko ito. Kinabukasan, ipinakita ko ang simbolo kay Mang Elias. Agad siyang namutla at sinabing iyon ang tanda ni Severin. Isang palatandaan na pinipili na nito ang nais nitong kunin. At kung totoo ang iniisip niya, ako ang target na yon. Sinabi ko sa kanya ang lahat, pati ang tungkol sa diary at sa babala ni nanay. Mariin ang tono niya nang sabihin niyang hindi na ako ligtas kahit nasa piling ni Alaric. Dahil ang ganitong uri ng engkanto ay kayang maglakbay sa pagitan ng mga mundo kahit walang pahintulot. Lalong bumigat ang kaba ko, pero hindi ko alam kung sasabihin ko ba agad kay Alaric o hahayaan muna siyang dumating sa sarili niyang paraan. Gabi na nang bumalik si Alaric. Kita agad sa mukha niya na pagod siya, pero may bakas din ng pagka-alerto. Umupo siya sa tabi ko sa sala at marahang hinawakan ang kamay ko. May mga balitang kumakalat sa mundo namin, mahina niyang sabi, na may isang nilalang na nagbabalik para kunin ang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Alam kong si Severin ang tinutukoy niya, pero hindi ko na nagawang magpigil. Ikinuwento ko ang tungkol sa nakita kong bulaklak at sa simbolo sa papel. Kita kong mas tumalim ang tingin ni Alaric at mas humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, sabi niya. Kailangan mo nang malaman ang lahat. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Alaric ang buong lawak ng sumpa. Hindi lang basta proteksyon ang ginagawa niya sa pamilya namin. Ito ay laban na paulit-ulit na bumabalik sa bawat henerasyon. Si Severin, ayon sa kanya, ay dating kaibigan at kasamahan sa kanilang mundo. Pero nang malaman nitong may daluyan ng liwanag sa mundo ng tao, naging sakim ito at ginustong angkinin iyon para sa walang hanggang kapangyarihan. Pinigilan siya ni Alaric noon at doon nagsimula ang kanilang pagiging magkaaway. Si Lola Rosario ang huling babaeng pinili ni Severin, pero hindi niya ito nakuha dahil sa ginawa ni Alaric. Mula noon, nawala si Severin at inakala ng lahat na hindi na siya babalik. Ngayon, malinaw na sa akin na ako ang susunod niyang target. Habang nakikinig ako, ramdam kong bumibigat ang paligid para bang may malamig na presensya sa sulok ng bawat anino. Hindi ko maiwasang magtanong kay Alaric kung paano niya ako poprotektahan. Tumayo siya at tumingin sa akin ng diretsyo. Kahit anong mangyari, Clarice, hindi kanya makukuha. Handa akong talikuran ang lahat sa mundo ko para lang nanatili ka sa piling ko. May kakaibang tibok sa dibdib ko sa sinabi niyan iyon. Sa kabila ng lahat ng sakit at takot,
Naramdaman kong totoo ang determinasyon niya, pero alam ko rin na hindi ito magiging madali. Lalo na't malinaw na hindi si Alaric lang ang may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mundo namin. Sa mga susunod na araw, alam kong masusubok hindi lang ang pagmamahalan namin, kundi ang tapang ko bilang taong bahagi na ng laban na hindi ko naman pinili simulat sa pool. Sa gabing iyon, habang magkatabi kaming nakaupo, ramdam ko ang paparating na unos. At sa kaibuturan ko, alam kong malapit na ang araw na haharapin ko si Severine ng harapan. Hindi ko akalaing darating ng ganoon kabilisang banta. Isang gabi, matapos maghapong umuulan, nagpaalam si Alaric na lalabas sandali para ayusin ang ilang bagay sa kagubatan. Sinabi niyang hindi siya magtatagal, kaya naghintay ako sa sala habang pinapakinggan ng tuloy-tuloy na lagaslas ng ulan sa bubong. Ngunit habang lumilipas ang oras, napansin kong may kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni kaunting kaluskos mula sa mga hayop sa labas. At parang mas mabigat ang hangin. Nagpasya akong bumukas ng bintana para sumilip at doon ko narinig ang mga yabag mula sa labas ng tarangkahan. Mabilis akong umatras nang makita kong hindi si Alaric ang naroon kundi ang lalaking may mga mata na kulay pila. Si Severine. Nakasuot siya ng mahabang balabal na kulay abo na may mga disenyong parang gumagalaw. Sa ilalim ng balabal, kita ang balat niyang maputlang-maputla at ang mahinang liwanag na lumalabas mula sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, mumiti siya, isang ngiting walang init, at marahang pumasok sa loob ng bakuran kahit hindi ko siya pinapapasok. Parang walang silbi ang mga hangganan sa kanya. Ikaw pala si Clarice, aniya sa isang boses na mababa at malamig. Akala ko mas mahirap kitang hanapin, pero heto ka. Gaya ng dati, napakaganda ng daluyan ng liwanag sa inyong lahi. Hindi nakapagtataka kung bakit ayaw kanyang pakawalan. Bawat salita niya ay parang may dalang malamig na hangin na pumapasok sa balat ko. Sinubukan kong umatras papasok sa bahay, pero sa isang iglap ay nasa harapan ko na siya. Hindi ko man lang nakita ang paggalaw. Huwag kang matakot, dagdag niya. Hindi ako narito para saktan ka. Sa ngayon, nais ko lang makilala ka at ipaalala sa iyo ng mga kasunduan ng mga mortal at engkanto ay may hangganan. Hindi mo ba naisip na ginagamit ka lang niya? Na gaya ng ginawa niya sa lola mo, iiwanan ka rin niya sa oras na mawalan ka ng halaga sa kanya. Narinig ko ang tibok ng puso ko na parang umaalingangaw sa buong bahay. Gusto kong sumagot pero natatakpan ng takot ang bibig ko. Alam niyang naiintindihan ko ang tinutukoy niya. Hindi ko maiwasang maalala ang kwento ni Alaric tungkol sa kasal nila noon ni Lola Rosario. Parang pinipilit ni Severine na itanim sa isip ko na mauulit lang ang nakaraan. Pero bago pa siya makapagsalita muli, isang malakas na hampas ng hangin ang biglang pumasok sa pagitan namin. Sa isang iglap, naroon na si Alaric, nakaharang sa harapan ko. Ang mga mata niya ay kumikislap sa galit at ang tinig niya ay mababa ngunit puno ng banta. Lumayo ka sa kanya, Severine. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila na parang sumasakop sa buong bakuran. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya na nagbabanggaan mula sa kanilang dalawa. Tumawa si Severine pero malamig ang tunog nito. Hindi mo siya maipagtatanggol magpakailanman, Alaric. Alam mong darating ang araw na mapupunta siya sa akin at wala kang magagawa. Bago pa man makasagot si Alaric, naglaho si Severine na parang usok na tinanay ng hangin. Naiwan kaming dalawa ni Alaric sa gitna ng malamig at tahimik na gabi. Pagkatapos ng nangyari, pumasok kami sa loob at agad niya akong pinaupo. Kita ko sa kanya ang pag-aalala at galit na pinipigilan niyang pumutok. Sinabi niyang hindi niya akalaing lalapit si Severine ng ganoon kabilis at direkta. Ayon sa kanya, ang pagpapakita ni Severine sa harap ko ay isang malinaw na senyales na magsisimula na itong gumalaw
para kunin ang gusto niya. Sinabi rin niyang ang sisidlang nakita kong inaalok ni Severin sa kanya noon ay isa palang sisidlan ng liwanag at kung mabuksan ito gamit ang dugo ng taong may daluyan ng liwanag, magiging walang hanggan ang kapangyarihan ng may hawak. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit ako tinatarget ni Severin. Pero kasabay ng pagkaunawa ay ang pagusbong ng mas matinding takot. Kung kaya niyang pumasok sa bakuran kahit walang pahintulot, hindi ba't ibig sabihin ay kaya rin niyang pasukin ang mismong bahay o kahit anong lugar na pinupuntahan ko? Nakita ni Alaric ang kaba ko at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para protektahan ako. Kahit pa ibig sabihin ito ay harapin si Severin sa labanan. Ngunit nagbabala rin siya na kung sakaling hindi siya makabalik mula sa ganitong pagtutuos, kailangan kong maging handa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang ganoong pahayag, pero bago pa ako makasagot, tumayo siya at nagsabing kailangan niyang maghanda para sa paparating na laban. Buong gabi ay hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, iniisip ang bawat salitang sinabi ni Severin at ni Alaric. May parte sa akin na gustong magtiwala kay Alaric ng buo, pero hindi ko ring maiwasang tanungin ang sarili ko, paano kung tama si Severin at mauulit lang ang nakaraan? Paano kung may mga bagay na hindi pa rin sinasabing si Alaric at ako ang magbabayad ng presyo kapag dumating ang araw na iyon? Sa dilim ng gabing iyon, alam kong ang laban na paparating ay hindi lang basta tungkol sa sumpa o kapangyarihan. Ito ay magiging laban din ng katapatan, tiwala at ng hangganan ng pagmamahal namin sa isa't isa. Inabukasan, matapos ang pagdating ni Severin sa bakuran, naging mabigat ang hangin sa paligid ng bahay. Parang bawat sulok ay may nakaambang bagyo kahit maaliwalas ang langit. Hindi umalis si Alaric buong umaga. Tahimik siyang naglalakad sa pagitan ng sala at veranda, may hinahaplos-haplos sa hangin na para bang nakikipag-usap sa isang bagay na hindi ko nakikita ng tanghali. Sinabi niyang kailangan niyang paigtingin ang mga hangganan ng bahay para hindi basta-basta makalapit si Severin. Hindi na ako tumutol. Alam kong iyon ang pinakamagaan kong magagawa, ang huwag pigilan siya. Ngunit habang abala siya, ramdam ko ring umiigting ang kaba sa dibdib ko, parang may orasang kumakaway sa malayo at unti-unting nauubos ang buhangin. Hapon na nang magsimulang kumulimlim ang paligid. Walang ulan pero nagsiksikan ang ulap sa itaas at nagpalit ng kulay ang mga dahon ng puno sa bakuran na para bang dinidilaan ng asul na apoy. Nasa kusina ako nang maramdaman kong nayayanig ang sahig, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa marahang paglagitik ng hangin na parang may inaakyat na mga kaluskos ang hagdan. Tumakbo ako palabas ng kusina at nadatnan si Alaric sa gitna ng sala. Nakataas ang kamay at may umiikot na liwanag sa mga pulso niya. May kahalo iyong buhangin at usok na dahan-dahang bumubuo ng bilog. Sa labas ng bintana, may siluetang nakatayo sa lilim ng mga puno. Hindi gumagalaw pero malinaw kung sino. Si Severin nakamasid, tila sinusukat ang lakas ng pader na itinatayo ni Alaric. Nagtagal ang katahimikan bago ito naglaho na parang nilamon ng hangin. Huminga si Alaric ng malalim at ibinaba ang kamay. Tumingin siya sa akin at marahang tumango pero hindi ako nakahuma. Hindi ko maalis ang imaheng iyon sa isipan ko, na parang sinusubukan kaming pasukin hindi lang ng tao, kundi ng isang gabi na may sariling isip. Pagkalubog ng araw, inaya niya akong umupo sa tabi ng bintanang dati ay agad niyang sinasarhan tuwing gabi. Ngayon, bahagya niya iyong binuksan. Pinaliwanag niyang kailangang huminga ang hangganan. Kung masyadong selyado ang bahay, mas nagiging marahas ang puwersa na susubok pumasok. Tumango ako kahit ang kamay ko ay malamig. Naglagay siya ng tasa ng tsa sa mesa. Hindi niluto, gaya ng kinagawian niya, at naupo sa harap ko. Walang sinabi,
pero sapat na ang katahimikan namin para magkaintindihan. Bago sumapit ang hating gabi, inaya niya akong pumasok sa kwarto at magpahinga. Sumunod ako, kahit malinaw sa pakiramdam ko na hindi pagtulog ang darating, kundi ang sandaling matagal nang nakatitig sa amin mula sa malayo. Nagising ako sa tunog ng isang pumutok na salamin. Napabalikwas ako at natagpuan ng sarili kong mag-isa sa kama. Nanggagaling sa pasilyo ang ingay. May kasamang kulimlim na parang umaalon ang hangin. Tumakbo ako palabas at sa may hagdan nakita ko si Alaric na nakatalikod, nakaharap sa isang puwang sa hangin na nagliliwanag at nagdidilim na parang humihinga. Sa loob ng puwang na iyon ay kumikislap ang pilak na mga mata. Humigpit ang kapit ko sa poste ng hagdan. Mabilis ang sunod-sunod na pangyayari. Isang pagtawag sa pangalan ko mula sa loob ng puwang na may boses na hindi akin. Isang kamay na pilit umaabot papasok at ang biglang pagsalakay ng malamig na hampas na nagpatay ng lahat ng ilaw sa bahay. Sa iglap na iyon, tumakbo si Alaric, hinarang ang puwang at itinulak iyon paatras. Umapaw ang liwanag, sumabog ang hangin at para akong tinulak ng kung anong puwersa pababa. Napaupo ako sa sahig at nakatakip ang kamay sa mukha. Nang mahupa ang ingay, amoy ko ang bakal at sa gilid ng paningin ko may lagaslas na tumutulo sa kahoy. Si Alaric ay nakahawak pa rin sa hangganan, nakaluhod at may sugat sa tagiliran na marahan ngunit tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Dugong may bahid ng bahagyang liwanag na tila naglalaro sa itim. Gumapang ako palapit at halos maduling sa takot. Umuungon siya ngunit nananatiling nakaharang. Tila hinihila ng puwang ang lakas niya. Clarice, bulong niya, mahina. Huwag kang lalapit sa liwanag. Nanginginig akong tumango kahit walang makikitang liwanag na nananatili. Nagsara ang puwang na parang bibig na nagdesisyong maghintay ng ibang sandali. Nang tuluyang sumadsad ang katahimikan, bumigay ang balikat ni Alaric at bumagsak siya sa sahig. Agad ko siyang sinalo, bigat at init at lamig ang sabay na tumama sa braso ko. Dinala ko siya sa kwarto sa abot ng makakaya. May kung anong lakas na dumaraloy sa akin na hindi ko alam na taglay ko. Sa mesa sa tabi ng kama, inilapag ko ang mga tela at tubig. Hinubad ko ang madugong pang-itaas niya at nakita ko ang hiwa sa tagiliran. Hindi ito gawa ng kutsilyo o alinmang mortal na bagay. Parang pinagtagpo ng matan matalim ang laman at napilas iyon ng lamig. Kinagat ko ang labi ko at sinubukang linisin ang sugat. Pero sa tuwing tatamaan ito ng tela, kumikislap ang sugat na parang nag-aalab mula sa loob. Naalala ko ang diary. Mabilis kong kinuha iyon at binuklat ang bandang dulo. Sa bahaging naglalahad ng mga hilot at halamang tumutugon sa sugat ng nilalang mula sa pagitan. May binanggit doon na halamang ang dahon ay may bahagyang asul sa gilid, karaniwang tumutubo sa lilim ng punong mataas at matanda, at may isa kaming ganoong puno sa likod ng bahay. Kumawala ako sandali, naglakad sa dilim, at sa ilaw ng buwan ay natagpuan ko ang maliit na kumpol ng dahon sa ugat ng puno. Pinunit ko ang ilan at nilamukos sa palad hanggang lumabas ang katas na malamig sa balat. Pagbalik sa kama, idinikit ko ang katas sa sugat ni Alaric. Umigting ang paghinga niya, parang may apoy na sumagupa sa loob. Pero matapos ang ilang sandali, kumalma ang balat at huminto ang pagdaloy ng dugo. Bumaluktot siya at marahang dumilat, nanlalabo ang tingin. "Bakit mo alam yon?" Mahina niyang tanong. Itinaas ko ang diary at sinabing kahit papaano may kakampi pa rin kami sa alaala ni Lola Rosario. Umangat ang sulok ng labi niya, isang ngiti na halos hindi gumuhit. Pero sapat para patibayin ang loob ko. Magdamag ko siyang binantayan. Sa paglipas ng mga oras, bumibigat ang mata ko. Pero mas mabigat ang ideya na muntik na siyang mawala sa akin. Tuwing umiikot ang hangin at kumakaluskos ang mga sanga sa labas, napapahigpit ang kapit ko sa kamay niya. Parang baka may mang-agaw dito habang nakapikit ako. Nang sumapit ang unang liwanag, mas banayad na ang paghinga niya. Umupo ako sa gilid ng kama,
pinisil ang kamay niya at huminga ng malalim. Tinanong ko siya kung bakit ganoon kalakas ang pag-atake ng puwang. Doon niya inamin na matagal nang nag-iipon ng lakas si Severin at sinusubukang lamnangin ang mga hangganan ng pagitan. At sa gabing iyon, ako mismo ang tinawag ng puwang. Ginamit ang tinig na ginamit din noon kay Lola Rosario. Kung hindi ako sumalo, ikaw ang mahahatak. Sabi niya, halos pabulong. Wala akong pipiliin kundi ikaw. Sa sandaling iyon, umagos ang lahat ng kinimkim kong takot at galit at pagdududa. Hindi masaya ang puso kong pagod, pero malinaw ang laman nito. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya at marahang sinabi na hindi ko kailangan ang perpektong paliwanag para sa lahat ng nangyayari. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan ito, na kung paano man nagsimula ang ugnayan namin, kung tungkulin man o gabay o kasunduan, ang pinipili niya ngayon ay ako, at ang pinipili ko ay siya. Tahimik siya, at sa katahimikang iyon ay may sumukong matagal na rin nagbabantay sa pagitan naming dalawa. Clarice, bulalas niya makalipas ang ilang tibok. Ako na lang ang natitirang tagapangalaga. Ang iba ay nawala sa mga nakaraang digmaan sa pagitan. Wala nang susunod sa akin. Kung matalo ako, wala nang hahadlang kay Severin. Tinitigan ko siya. Ramdam kong tumataas ang baha ng pangamba. Pero hindi na ako umatras. Kung ganoon, sagot ko, hindi ka matatalo. Hindi habang kaya kong tumindig sa tabi mo. Nagtagal pa ang aming pag-uusap, malalalim na pahina ng katahimikan ang nasa pagitan. Ikinwento niya kung gaano katagal siyang nag-iisa bago kami nagkakilala. Kung ilang beses niyang tinangkang isara ang sarili sa mortal na mundo upang hindi na muling mahulog. Hindi iyon paghingi niya ng awa, kundi paglalatag ng totoo. Na sa lahat ng bagay na ipinanganak ng tungkulin, may isang bagay siyang hindi na plano at hindi napigil. Ako iyon. Sa wakas, umiling siya ng kapatawaran sa pagtatago at sa takot na naidulot niya. Hindi ko man mabura ang hapdi, pinili kong tapusin ang puot. Nilapat ko ang palad ko sa pisngi niya at naramdaman ko ang init na unti-unting bumabalik sa balat niya. Hindi ko kailangan ng perpektong nakaraan, sabi ko. Ang kailangan ko ay malinaw na ngayon. Nang tuluyang sumikat ang araw, bumangon siya ng dahan-dahan. Pinilit niyang ngumiti at nagsabing mas mabuti na ang pakiramdam niya. Pero hindi ko siya pinayagang bumalik agad sa paglalakad sa pagitan. Nagpainit ako ng tubig, hindi para gumawa ng tsa sa paraang alam niya, kundi para ako ang gumawa, kalmado at mortal at simple. Umupo kami sa veranda, magkatabi, habang ang liwanag ng umaga ay gumuguhit ng payapang anino sa sahig. Walang kahabag-habag sa eksenang iyon, pero may lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Alam kong hindi natapos ang laban. Alam kong babalik si Severin at mas malalaki ang daluyong. Pero sa oras na iyon, ang mahalaga ay ang katotohanang kahit sugatan, narito si Alaric. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang unos, hindi ko na naramdaman na mag-isa akong humaharap sa pagitan ng dalawang mundo. Sa loob-loob ko, tumibay ang pasyang hindi ko akalaing kayang gawin ng isang tulad kong sanay sa checklist at schedule. Handa akong maniwala na may paraan upang ang sumpa ay hindi maging pamana, kundi isang kwento na maaari naming tapusin magkasama. At kung ang unang hakbang ay ang pagpapagaling at pag-amin, nakalagpas na kami roon. Ang susunod, alam kong mas mabigat, pero sa wakas ay malinaw. Harapin kung anuman ang kailangan upang tuluyang maputol ang tanikala na nanggagaling sa lumang kasunduan. Ngunit bago ang lahat, pinisil ko ang kamay niya at mumiti. Sa katahimikan ng umagang iyon, sapat na ang pagsasabi na kaya namin ito at kaya ko siyang mahalin ng buong buo kahit pa ang mundo ay huminging lumakad kami sa sarili nitong gilid. Kinabukasan matapos ang gabing halos mahatak ako ng puwang,
at halos mamatay si Alaric sa pagharang doon, pareho kaming gumising na parang may bago at tahimik na kasunduan sa pagitan. Hindi na namin kailangan pag-usapan kung sino ang pipiliin kapag muling sumalakay ang panganib. Malinaw sa mga mata niya at sa tibok ng dibdib ko na pinili na namin ang isa't isa. Pero hindi sapat ang damdamin para maibalik ang tiwala na napilas ng mga lihim. Kaya sinimulan ko ang umaga sa isang bagay na hindi dramatiko ngunit mahalaga. Binuksan ko ang lahat ng bintana at pinalusong sa bahay ang ilaw. Walang seremonya, walang pangakong malalaking salita, tanging sikat ng araw at hangin na dumadampi sa kurtina at lumilinis sa natirang lamig ng gabi. Habang umuupo siya sa upuang kaharap ko, pinlatag ko ang gusto kong mangyari mula ngayon. Una, wala nang bagay tungkol sa mundo niya ang mananatiling bawal pag-usapan. Kung may hindi pa kayang ipaliwanag, sasabihin niya iyon ng direkta imbes na tumahimik. Pangalawa, tuturuan niya ako ng mga batayang pamamaraang pangdepensa at pagkilala sa mga nilalang sa pagitan. Hindi para maging mandirigma ako, kundi para hindi na muling matulad ang takot ko sa bulag na pagtakbo. Walang seremonya, walang pangakong malalaking salita, tanging sikat ng araw at hangin na dumadampi sa kurtina at lumilinis sa natirang lamig ng gabi. Habang umuupo siya sa upuang kaharap ko, inilatag ko ang gusto kong mangyari mula ngayon. Una, wala nang bagay tungkol sa mundo niya ang mananatiling bawal pag-usapan. Kung may hindi pa kayang ipaliwanag, sasabihin niya iyon ng direkta, imbes na tumahimik. Pangalawa, tuturuan niya ako ng mga batayang pamamaraang pangdepensa at pagkilala sa mga nilalang sa pagitan, hindi para maging mandirigma ako, kundi para hindi na muling matulad ang takot ko sa bulag na pagtakbo. Pangatlo, babalik kami sa mga taong mahalaga sa akin at magiging tapat sa kanila, lalo na sa nanay ko, tungkol sa laki ng panganib at kung anong papel na ang ginagampanan ng buhay namin. Tumango siya sa bawat sinabi ko, at sa huli ay siya naman ang naglatag ng sarili niyang pangako. Kapag dumating ang sandaling kailangan niyang tahakin ang pagitan, aalis siyang may paalam at malinaw na oras ng pagbabalik. At kung hindi siya makababalik sa takdang oras, may hudyat sa bahay na magsasabi sa akin kung ligtas pa siya. Nagkasundo kami na ang hudyat ay ang pagngingiti ng mga lamtara sa bulwagan. Maliit at halos hindi mahalata sa sinumang dayo, pero malinaw sa akin na kaway iyon mula sa hangganang tinutungtungan niya. Pagsapit ng tanghali, tinupad ko ang isa sa mga nauna kong ipinangako sa sarili. Dinala ko siya sa bahay ng nanay ko. Nagtataka si nanay kung bakit biglaan, pero hindi niya itinago ang tuwa nang makita si Alaric. Kahit noon pa man ay may kutob na siya tungkol sa lalaking ito na tila hindi tinatanda. Umupo kami sa lamesa sa kusina kung saan nakahanay ang mga lumang litrato sa pader, mga kasal, binyag at mga piknik sa gulod. At doon po unti-unting isinalaysay ang totoong koneksyon ni na Alaric at Lola Rosario, pati ang banta ni Sebrin at ang dahilan kung bakit hindi na pwedeng manahimik lang. Hindi umiyak si nanay. Pinakinggan niya lang kami at tumitig ng matagal sa singsing ko. Nang sa wakas ay nagsalita siya, mahina pero tiyak ang tinig. Wala raw sa dugo namin ang pagiging duwag. Kung sumpaman ito, maaari rin itong maging panawagan ng tapang. Tinanong niya si Alaric kung tunay ba ang intensyon niya sa akin. Hindi sumagot si Alaric sa pamamagitan ng mga salitang pangako. Sa halip, ay inilahad niya ang sariling pangalan sa wika ng pinanggalingan niya. Isang tunog na parang hibla ng hangin na nagbibigay buhay sa apoy. Hindi iyon palabas. Naramdaman ko sa himig ng pangalan ang bigat ng pananagutan at natitiyak kong ganoon din ang naramdaman ni nanay. Tumango siya at itinuro ang lumang aparador, kung saan nakatago ang ilang piraso ng mga gamit ni Lola Rosario na hindi pa namin nagagalaw. Kinuha niya ang isang puting panyo na may burdang dahon sa sulok at ipinulupot ito sa pulso ko. Hindi raw iyan agimat,
pero paalala na ang lakas ay nagsisimula sa mga kamay na handang kumapit. Pagbalik naming sa bahay, sinimulan naming ayusin ang silid na noon ay parang imbakan ng alaala. Hindi ko na tinago ang baul at ang mga kahong dati ay kinatatakutan kong buksan. Pinaghiwalay namin ang mga dapat manatili at ang mga dapat nang iwanan, hindi para burahin ang nakaraan, kundi para igalang ito sa tamang pwesto. Ang lumang larawan ni na Alaric at Lola Rosario na dati kong kinikimkiman ng galit ay hindi na itinago sa dilim. Inilagay naming iyon sa isang istante sa pasilyo, katabi ng litrato naming dalawa sa araw ng kasal. Sa umpisa, parang madigat tingnan ang magkatabing larawang iyon, ngunit habang lumilipas ang oras, naging malinaw sa akin kung bakit dapat silang magkatabi. Isa ang paalala, isa ang pangako. Sa isang sulok, inilatag ko ang maliit na mesa kung saan ko ilalagay ang mga tala ko tungkol sa mga natututunan ko sa mundo, sa pagitan, mga pangalan at tanda, mga amoy na dapat bantayan at mga hakbang na dapat gawin kapag may lamig na dumarating sa mga dingding. Doon din niya ako sinimulang turuan ng payak na pagdama, ang pakikinig sa katahimikan ng pader, ang pagtukoy kung ang hangin ay karaniwang hangin o may dalang mensahe, at ang paraan ng paglapag ng dalawang daliri sa sahig para maramdaman kung may puwang na nagpapakilala sa ilalim ng mga paanan mo. Sa mga gabing sumunod, hindi ko hinayaang kainin kami ng paninisi o ng mga tanong na walang sagot. Masinop kaming gumawa ng bagong gawi. Sa umaga, naglalakad kami sa gilid ng gubat at natutunan kong kilalanin ang mga halaman hindi lang sa anyo kundi sa paghinga dahil may ilang dahon na nagkukubli ng liwanag na kailangan sa mga sugat tulad ng sa nangyari sa kanya. Sa hapon, nagbubukas kami ng mga bintana sa iba't ibang silid upang sanayin ang bahay na humina ng pantay. Masyadong selyadong mga silid ang paborito raw ng mga puwang na naghahanap ng bitak. Sa gabi bago matulog, nag-uusap kami hindi tungkol sa panganib kundi tungkol sa mga simpleng plano ng bumabagtas na buhay, ang pag-aayos ng kusina, ang paglalagay ng ilaw sa landas palabas ng tarangkahan, at kung anong bagong lutuin kinabukasan. Sa gitna ng mga maliit na bagay na iyon, unti-unting gumalik ang lambing na hindi na kailangang pilitin. May mga pagkakataong napapasulyat ako sa lumang litrato at nakakaramdam pa rin ng kurot, pero humuhupa iyon kapag naririnig ko ang mahinang paghinga ni Alaric sa tabi ko at naiisip na hindi isang multo ang minamahal ko kundi isang buhay na nilalang na pumipili bawat araw na manatili. Isang hapon, dumalaw si Mang Elias na may dalang munting basket ng prutas at ng ilang asul sa gilid na dahon na pinalaki raw niya sa likod ng sementeryo, sakaling kakailanganin pa namin. Umupo siya sa veranda at ngumiti kay Alaric na parang matagal na silang magkaibigan. Sa unang pagkakataon, nagkwento siya hindi ng babala, kundi ng alaala. Kung paano raw minsang tumigil ang ulan sa gitna ng libing dahil may dumating na hangin na nagdala ng halimuyat ng sampagita at kung paano nagliwanag ang muka ng isang batang na ulila dahil may narinig itong huni na wala sa anumang ibon. Wala siyang pinangalanan pero parehong alam naming dalawa ang pinanggalingan ng mga munting kababalagan. Nang umalis siya, iniwan niya sa amin ang isang payo na hindi sermon. Ang sabi niya, ang sumpa ay nagmumukhang sumpa kapag binibitbit natin ito na parang bato. Kapag binitawan natin ang takot, nagiging tulay ito patungo sa bagay na hindi kayang kalkulahin ng oras. Hindi ko alam kung pananalig iyon o praktikal na karunungan, pero sa araw na iyon, gumaan ang loob ko na parang nilagyan ng gulong ang isang kahon na dati-rati karga ko sa balikat. Sa mas personal na antas, nagpasya akong bumawi rin sa mga oras at araw na ginugol ko sa pagdududa. Hindi ko itinangging nahirapan akong tanggapin ang bahagi ni Lola Rosario sa buhay ni Alaric, kaya hindi ko rin pilit na minadali ang sarili. Sa halip, tuwing sumisilip ang pait, pinapaalala ko sa sarili na ang layunin ng pagpapatawad ay hindi ang pagbura ng alaala,
kundi ang pagbalik sa sarili kong kapayapaan. Isinulat ko sa isang pahina ng aking tala ang isang simpleng pangungusap na binabalikan ko gabi-gabi bago matulog. Hindi ako kapalit. Ako ang kasalukuyan. Sa tuwing binibigkas ko iyon sa isip ko, humuhupa ang pangangailangang ikumpara ang sarili sa nakaraan at mas lumalakas ang boses na nagsasabing kaya naming gumawa ng bagong kwento. Isang gabi, habang pinapakinggan namin ang mga kuliklik sa labas, marahan akong nagtanong kay Alaric tungkol sa ritual na nabanggit ni Lola Rosario sa diary. Ang ritual na maaaring magbasag sa sumpa. Hindi pa iyon ang oras para isagawa. Alam kong iyon ang susunod na kabanata sa laban namin, pero gusto kong marinig mula sa kanya na may landas kaming tinutumbok, hindi lang panandali ang kubli. Ipinaliwanag niya ang kailangan. Ang 3 sangkap mula sa magkabilang mundo, ang saksi mula sa dugo ng pamilya at saksi mula sa pagitan, at ang lugar na may sariling alaala ng pag-ibig at paglayo. Habang nagsasalita siya, naramdaman kong kumakapit sa braso ko ang panyo ni nanay, at sa saglit na iyon, buo ang loob kong abutin ang dulo ng tulay na iyon. Kung totoo ang sinabi ni Mang Elias, hindi namin kailangang ubusin ang sarili sa bigat. Kailangang marunong lang kaming maglakad, sabay, at huwag bitawan ang kamay ng isa't isa sa gitna. Sa huling oras ng gabing iyon, bago ko patayin ang ilaw, tumingin ako sa magkatabing larawan sa pasilyo. Sa kaliwa, ang lumang litratong sepia ni na Alaric at ni Lola Rosario. Sa kanan, ang malinaw na larawan namin ni Alaric sa kasal, kung saan ang liwanag ay nakasayaw sa laylayan ng damit ko. Hindi iyon paligsahan ng pwedeng mahalin ng higit. Iyon ay 2 saksi sa iisang katotohanan na ang pag-ibig ay maaaring magbago ng anyo, ngunit hindi kailangang gawing tanikala ang nakaraan. Hinawakan ko ang kamay ni Alaric at habang humihimlay ang bahay sa payapang huni ng gabi, sinabing handa na akong humakbang sa susunod. Hindi ako nagmamadali, hindi rin ako nag-aatubili. Ito ang kalmadong pagsisimula ng paglalayong hindi na mapipigil, ang pagpapatawad na may kasamang pagsasama. Ang pagsasamang ang tibok ay malinaw. Kung kailan darating ang unos, sabay naming sasalubungin. Kung kailan darating ang umaga, sabay naming tatanggapin ang liwanag. Hindi kami nag-aksaya ng oras matapos naming pag-usapan ang ritual. Sa mga sumunod na araw, naging payapa ang bahay, pero alam kong iyon ang katahimikan bago ang mahalagang sandali. Ibinigay ni Alaric ang listahan ng 3 bagay na kailangan naming hanapin mula sa magkabilang mundo. Isang sangkap mula sa lupa kung saan unang ipinanganak ang pag-ibig, isang sangkap mula sa tubig na nakakita ng paglayo, at isang sangkap mula sa hangin na nakasaksi sa pangako. Kailangan din ng 2 saksi, isa mula sa dugo ng pamilya at isa mula sa pagitan. Para sa saksi mula sa dugo, malinaw na iyon ay ako. Para sa saksi mula sa pagitan, sinabi ni Alaric na tatawagin niya ang isang matandang nilalang na tagatala ng kasunduan. Hindi kakampi ni Severin at hindi rin kanya, kundi tagapag-ingat lang ng balangkas ng 2 mundo. At ang lugar ng ritual, ayon sa lumang tala ni Lola Rosario, dapat ay isang pook na may sariling alaala ng pag-ibig at paglayo. Hindi kami nagtagal sa pagdedesisyon. Doon kami babalik kung saan ako unang sinuyo ni Alaric, sa harding may gintong dahon at ilaw na parang humihinga. Unang umaga ng paghahanda, naghukay ako ng lupa sa bahay ng nanay ko, sa ilalim mismo ng puno kung saan kami madalas maupo noong bata pa ako. Dito unang tumubo ang pakiramdam sa puso ko na kayang magtiis at magmahal ng hindi bumibitiw kahit mahirap. Kumuha ako ng maliit na dakot ng lupa at inilagay sa puting panyo na ibinigay ni nanay. Sa ilog naman sa ibaba ng gulod,
Kiniwa ko ang tubig kung saan minsan natigil ang pag-uusap namin ni nanay dahil sa balitang pag-alis ko para sa trabaho sa ibang lungsod. Ang parehong ilog na pinagmulan ng maraming pag-alis at pagbabalik sa pamilya namin. Inipon ko ito sa maliit na sisidlang salamin. Ang ikatlo, ang sa hangin ay ang pinakakakaiba. Kailangan daw naming humarap sa simoy na saksi sa pangako at hayaan itong dumampi sa amin habang hawak namin ang parehong panyo at sisidlan upang isuot ng hangin ang alaala sa mga bagay na iyon. Sa dapit hapon, umakyat kami ni Alaric sa talampas kung saan una niya akong hinawakang mahigpit habang ipinapangako na hindi niya ako iiwan ng walang paalam. Doon namin itinaas ang panyo at sisidlan. At sa ilang sandali ng nakabinging katahimikan, umihip ang hangin na parang marunong makinig. Nang matapos, ramdam ko ang magaan na pihit sa loob ng dibdib ko. Tila sinulatan ng hangin ang mga bagay na iyon ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Sumapit ang gabi ng ritual na walang ulan, ngunit may mababang ulap na tila kumot na marahang ipinupuna sa mga bituin. Tahimik kaming naglakad ni Alaric papasok sa hardin. Dala ko ang panyo na may lupa at ang sisidlang may tubig. Dala niya ang isang maliit na sisidlang kahoy na inukitan niya ng mga ugat at dahon. Pagdating namin, nandoon niya ang nilalang na saksi mula sa pagitan at ang mukha ay parang tubig na pinapahira ng liwanag. Nang tumingin siya, para akong kinikilatis ng isang mata na hindi naman nakakatakot, kundi mahinan at matanda. Binanggit niya ang pangalan ni Alaric sa himig na parang tahimik na kampana at tinanong ako kung handa na ba akong ibigay ang sarili ko sa katotohanan, hindi sa pananakot ng sumpa. Tumango ako at hindi na nagsalita. Sa di kalayuan, may umalunignig na tunog na parang manapitik ng alitaptap. At sa dulo ng hardin, kung saan may arko ng mga sanga, may banayad na anyo ng isang babaeng kilala ko kahit hindi ko pa siya nakita ng gising ang mata, si Lola Rosario. Ang alaala niya na buo, hindi nakakatakot, hindi rin malungkot, marahang nakatingin na parang may kasamang haplos. Inilatag ni Alaric ang sisidlang kahoy sa gitna ng lupang malambot. Ibinuhos ko ang dakot ng lupa mula sa panyo sa loob nito. At matapos noon ay dahan-dahan kong isinunod ang tubig mula sa sisidlang salamin. Hindi ito basta paghalong parang putik. Nang sumayad ang tubig, may amoy ng bagong gising na araw na lumutang at ang lupa ay kumislot na parang humihinga. Itinaas ng nilalang na saksi mula sa pagitan ang isa niyang anyo at ipinapatong sa ibabaw ng sisidlan. Saka bumulong sa wikang hindi ko alam, ngunit naiintindihan ng puso ko. Sa tabi ko, sumabay si Alaric at marahan niyang binigkas ang buong pangalan ko sa wika ng pagitan, kasama ang apelyido ng angkan namin. Pinikit ko ang mata at hinayaan ang sarili kong maramdaman ang galaw ng hangin sa paligid, ang bahagyang pagninig ng mga dahon at ang mahinang yapak na parang lumapit mula sa ilalim ng lupa at tumawid pataas sa aking mga talampakan. Nang dumilat ako, nagbago ang liwanag sa hardin. Hindi ito lumiwanag, hindi rin dumilim, kundi nagiba ang timpla na para bang ang lahat ng kulay ay pinagsama at pinalamig. Ito ang bahagi na kinatatakutan ko, ang pagbigkas ng paghihiwalay. Sabi sa tala ni Lola Rosario, kailangang hayagang putulin ang hiwaga na tumatalon mula sa isang henerasyon tungo sa susunod sa pamamagitan ng pagpapaalala rito na hindi baon kundi tanikala ang ginawa nito. Kailangan daw ang dalawang tinig, isa mula sa angkan at isa mula sa pagitan na sabay aawit ng pagbasag. Hinawakan ko ang kamay ni Alaric at sinimulan ang bersyon ng salita sa dila namin. Hindi iyon dasal na may parirala. Mas malapit ito sa pagsasabi ng katotohanan na ayaw naming ipahaba ang sakit. Sinundan ni Alaric sa wika ng pagitan, malumanay at walang galit,
At sa gitna ng aming sabay na tinig, naramdaman ko ang malamig na paggapang na kumakalas sa baywang ko, umaakyat sa likod at lumalabas sa balikat na parang manipis na sinulid na tinanggal mula sa tahi. Nanlaki ang mata ko sa pakiramdam, hindi sa kirot, kundi sa biglang gaan na humalik sa loob ng dibdib. Sa lupa sa pagitan namin, kumilos ang halong lupa't tubig at nabuo ang isang maliit na ugat na kumayod palabas ng sisidlan at dumapo sa lupa. Huminga ang nilalang na saksi at sa anyo niyang abong liwanag, maririnig ang isang payapang pagbigkas ng salitang tapos. Sa dulo ng harbin, humakbang si Lola Rosario mula sa arko ng mga sanga. Wala akong narinig na yabag, pero ramdam ko ang paglapit niya. Hindi ako tumingin kay Alaric. Alam kong siya man ay nananahimik dahil sa bigat ng sandali. Huminto si Lola sa harap namin at ngumiti ng isang ngiting hindi nagtatanong at hindi humihingi ng pasensya. Marahang tumango siya kay Alaric at sa tingin, naunawaan kong hindi ito paalam na may tampo. Ito ay pagpapaalam ng isang taong nakakita ng dulo ng mahabang daan at nakapahinga. Lumapit siya sa akin at hindi man dumampi ang kamay niya sa pisngi ko. Parang may lamig na mabait na dumaloy at naglagay ng pahina sa pagitan ng lumang takot at ng bagong kapanatagan. Wala siyang sinambit na salita, pero malinaw ang iniwan niyang mensahe. Huwag daw akong maging preso ng mamalihim na hindi ko kasalanan. Huwag din akong matakot sa liwanag na kaakibat ng pag-ibig. Nang kumurap ang liwanag sa paligid, unti-unting naglahong parang hamog ang anyo ni Lola. Kasabay nito, muling umihip ang hangin. Ngunit ngayon ang dala nito ay amoy ng sariwang sampagita at basang lupa pagkatapos ng unang ambon. Wala nang bigat sa balikat ko, wala na iyong pihit ng kaba sa sahig ng dibdib ko. Ang hardin ay nanatiling payapa at ang mga dahon ay gumagalaw na parang nakahinga ng maluwag kasama namin. Tumango ang nilalang na saksi mula sa pagitan at nagsabing malinaw na ang tala ng kasunduan at ang tanikala ng sumpa ay hindi na ipapamana. Hindi nito sinabing wala ng panganib kailanman, ngunit malinaw ang isang bagay, ang hinihinging kabayaran ng lumang kasunduan ay tapos na. Pagkatapos ng mahinhing pag-indayog ng hangin, naglaho rin ang anyo ng saksi na parang dinala ng liwanag pabalik sa pagitan. Nanatili kaming nakaluhod ni Alaric sa harap ng sisidlan. Marahan niyang kinuha ang panyo ng nanay ko at tinupi iyon na parang iniingatan ng isang lihim na tapos ng dalhin. Hinawakan niya ang kamay ko at doon ko lamang napansin na umaalunignig pa ang pulso niya, hindi sa pagod kundi sa pag-alis ng isang tahimik na bigat na matagal na rin pala niyang pasan. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, simula nang sumulpot si Severin sa buhay namin. Hindi ko nakita ang takot sa likod ng kanyang mga mata. Nakita ko roon ang pagod na may kasamang pag-asa at sa gitna noon ay isang bagay na mas tahimik kaysa sa kahit anong pangako. Ang pagnanais na mamuhay ng simple at buo sa piling ko. Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pinili namin pareho. Bumalik kami sa bahay nang hindi nagsasalita ng marami. Hindi iyon katahimikan ng pagod, kundi katahimikan ng dalawang taong nakarating sa Pampang matapos tawirin ang malakas na agos. Sa bulwagan, muling binuhay ng bahay ang mga ilaw at saglit na kumindat ang mga lampara na parang kinukumpirma ang bago nitong hininga. Inilagay ko ang sisidlang kawayan sa istante katabi ng larawan namin ni Alaric at sa tabi nito ay ang panyo. Malinis at maayos, hindi bilang agimat kundi alaala na may pinili akong daan at nalampasan namin iyon ng magkasama. Nang gabing iyon, bago ko ipikit ang mga mata, humawak ako sa kamay ni Alaric at naramdaman ko ang ritmo ng kanyang pulso na tumutugma sa akin, hindi na nalilito sa pagitan ng dalawang mundo. Natulog akong hindi nagdabantay kung may bubukas na puwang sa hangin. Sa halip,
Natulog akong magaan, handang salubungin ang umaga na hindi natakip ng lumang kasunduan, kundi bukas na pahina ng bagong simulat. Makalipas ang ritual, para bang unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Pero alam naming hindi iyon agad-agad mararamdaman. Parang sugat na fakagaling lang sa tahi. Kailangang dahan-dahan sa bawat galaw. Sa mga unang araw, ramdam ko ang katahimikan na bumabalot sa bahay. Wala na ang mga kakaibang pagbabago ng anyo nito. Wala na ring mabibigat na hangin sa gabi. Ang mga bintana ay pwede nang buksan nang hindi ako kinakabahan na may papasok mula sa pagitan. Maging ang paligid ng bakuran ay tila mas maliwanag kahit wala namang dagdag na ilaw. Ang mga alitaptap na minsan ay tila mga bantay, ngayon ay simpleng dumadaan at nagpapaalala ng ganda ng gabi. Si Alaric naman ay tila mas gumaan din. Wala na ang matinding tensyon sa kanyang mukha at mas madalas ko na siyang nakikitang nakangiti, hindi dahil pinipilit, kundi dahil tunay na magaan na rin ang pakiramdam niya. Isang umaga, habang sabay kaming nag-aalmusal sa veranda, binanggit niya na gusto niyang bumalik kami sa hardin. Hindi para magbantay o magsagawa ng ritual, kundi para lamang maglakad at magpahinga doon, sa mismong lugar na minsang naging saksi sa pinakamatitinding bahagi ng relasyon namin. Pumayag ako at nang makarating kami, iba na ang dating ng lugar. Noon ramdam ko ang bigat at tensyon sa bawat hakbang sa damo. Ngayon ay malinis ang hangin at walang bakas ng lumang takot. Umupo kami sa ilalim ng punong may gintong dahon at pinagmasdan ang paligid. Para bang ang lugar ay naghilom din kasama namin. Doon, binanggit ni Alaric na gusto niyang magtanim kami ng bagong halaman bilang tanda ng simula na pinili naming pareho. Pumili kami ng isang punlanong bulaklak na kulay puti na may bahagyang asul sa gilid ng mga talulot. Kasing kulay ng mga dahong ginamit ko para gamutin ang kanyang sugat noon. Inilibing namin ito sa lupa ng hardin at tahimik na nagdasal na sana ay lumago ito ng matibay gaya ng relasyon naming dumaan sa unos. Sa mga sumunod na linggo, tinupad naming ang plano naming mamuhay ng mas bukas sa isa't isa. Sinimulan naming ayusin ang mga silid sa bahay na matagal nang sarado. May ilang kwarto roon na dati ay punong-puno ng alaala ni Alaric sa mga nakaraang henerasyon ng pamilya ko. At imbes na itago iyon, nagpasya kaming gawing parang maliit na museo ng kasaysayan. Doon namin inilagay ang mga larawan, gamit at mga tala mula pa sa panahon ni Lola Rosario. Sa halip na maging paalala ng bigat ng nakaraan, naging inspirasyon iyon para sa akin na kahit gaano kalalim ang sugat, may puwang pa rin para sa kagandahan. Minsan pumupunta rin si nanay at tinutulungan kaming ayusin ang mga lumang gamit. At sa bawat pagbisita niya, ramdam kong tanggap na niya ng buo ang lugar ni Alaric sa buhay ko. Hindi bilang anino ng nakaraan, kundi bilang kasalukuyan kong kapareha. Hindi rin nawala ang ugnayan namin sa mga tumulong sa laban. Si Mang Elias, na noon ay laging may dalang babala, ngayon ay dumadalaw para lang magdala ng prutas o magkwento ng mga lumang alamat. Pero ngayon ay may halong biro at saya. Minsan nadaratnan ko siyang nakaupo sa bakuran, tahimik lang na nakatingin sa punong tinanim namin sa hardin. Sabi niya, bawat halaman daw ay may alaala ng mga taong nag-alaga sa kanila. At naniniwala siyang ang punong iyon ay magiging simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo. Minsan, habang magkasama kaming naglalakad ni Alaric sa gilid ng gubat, napag-usapan namin ang posibilidad na magtayo ng pamilya. Hindi iyon usapan na puno ng pangako at petsa, kundi payapang pagpaplano ng hinaharap. Sinabi niyang gusto niyang maranasan ang pagiging ama sa mundong mortal, maramdaman ang araw-araw na takbo ng buhay na hindi kailangang laging may bantay laban sa panganib. At ako, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naisip ko rin na posible pala iyon, isang tahimik at masayang buhay, hindi bilang kabayaran ng nakaraan, kundi bilang gantimpala sa mga pinaglaban namin.
Dumating ang araw na muling binisita naming ang lugar kung saan isinagawa ang ritual. Hindi na tulad noon. Wala nang kakaibang presensya o pakiramdam ng panganib. Humiga kami sa damo at pinagmasdan ang paglipad ng mga ibon sa itaas. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa sumpa, kay Severin o sa mga nangyari. Pinag-usapan lang namin ang mga simpleng bagay, kung anong lutuin kinabukasan, kung saan magandang maglakbay sa susunod na buwan, at kung paano naming lalagyan ng ilaw ang veranda para sa mga gabi ng tag-init. Para bang iyon ang tunay na gantimpala sa lahat ng pinagdaanan namin. Ang kakayahang pag-usapan ang kinabukasan na hindi binabalot ng takot. Sa mga gabing tahimik, madalas naming tanawin mula sa veranda ang hardin sa malayo. Minsan, makikita ko si Alaric na nakatitig doon at kapag tinatanong ko kung ano ang iniisip niya, sasabihin lang niyang iniipon niya sa alaala ang lahat ng sandaling ito, ang katahimikan, ang kalayaan mula sa tanikala, at ang buhay na pinili naming dalawa. At sa tuwing naririnig ko iyon, naiintindihan ko na hindi lang ako ang natutong maghilom. Siya rin, sa kabila ng pagiging nilalang mula sa pagitan, ay natutong mamuhay bilang isang taong marunong magmahal ng walang takot na masaktan. Isang huling gabi bago magsimula ang tag-ulan, dinala niya ako sa ilalim ng punong tinanim namin. Malago na ito at nagsisimula ng mamulaklak. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay sa ibabaw ng puno. Sinabi niya na bawat taon kapag namumulaklak ito, aalalahanin namin ang lahat ng pinagdaanan namin para makarating sa puntong ito. Hindi para balikan ang sakit, kundi para pasalamatan ang lakas na nagdala sa amin dito. Sa ilalim ng mga bituin, marahan niya akong niyakap at bumulong ng salitang alam kong galing sa puso niya. Hindi wika ng pagitan, hindi lihim na pangalan, kundi simpleng salitang mahal kita. Sa wakas, alam kong natapos na ang kwento ng sumpa at ng nakaraan na matagal nang nakatali sa pamilya ko. Ang natitira na lang ay kwento ng dalawang taong pinili ang isa't isa kahit mahirap at nayon ay namumuhay ng payapa, handang harapin ang anuman basta magkasama. At habang nakatingala ako sa mga bituin sa gabing iyon, alam kong kung may bagong kabanata mang bubukas sa buhay namin, sisimulan namin iyon ng walang takot, puno ng tiwala, at may pusong handang magmahal hanggang sa dulo.